Meron po kasing interview etong si Atty. Claire, mga kababayan, na kung saan hinamon po nila etong si Senator Amy Marcos na pag-aralan yung executive privilege ng maraming beses. Ibig sabihin, mas pag-aralan ng mabuti ni Senator Amy Marcos yung privilege, yung executive privilege, mga kababayan, para malaman niya yung kanya mga pinaggagawa. Kasi may mga bagay talaga na pinag-uusapan na hindi po pwedeng ipaalam sa publiko kasi nakasalalay doon yung seguridad ng bansang Pilipinas. And then may mga bagay din naman na pwedeng sabihin sa taong bayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa teleradyo. Kinikredit po natin sa kanila yan. I-play na po natin. Una ma'am, punta muna tayo doon sa naging Senate hearing nga noong Huwebes, kung saan po hindi dumalo nga yung mga opisyal ng gabinete na inimbitahan. At para po kay Senator Amy Marcos, ito raw ay... Sabi dito, haha, malaki ang bayad siguro dyan. Kagaling din haha. Kaya nga di ba sabi ko nga sa inyo, wag nyo siyang sisihin. Kasi unang-una, alam natin na malaki yung pangangailangan nila. Parang hindi naman natin sila mga naging kasama dati. Alam natin yung mga yan. Parang kasi minsan nating sinuportahan yung mga yan. Tuturing na cover up, parang may cover up na po na ginagawa ang executive dahil nga po hindi pinayagan yung mga opisyal na dumalo. Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang pananaw at yun yung lumalabas na nais niya ring ipakita sa taong bayan na may cover up. When in fact, Christian, nung first hearing, hindi naman mabilisan yung naganap na hearing, 6 na oras. 6 na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan, maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege. So paano masasabing may cover up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang inimbitahan? Tsaka mga kababayan, sa totoo lang, doon sa 6 na oras na yun, dapat doon palang sold na Kahit sobrang bias nung hearing, kasi nga ang inimbitahan niya lamang ay etong si Pineda, yung tanging nagsalita na labag daw yung pag-aresto kay Duterte. Hindi man lang nga niya inimbitahan yung iba mga abogado na nagsasabi or yung iba mga expert na nagsasabi na naging tama at wasto yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tanging ang pinagsalita lamang niya doon yung talagang tao na nagsasabi na hindi wasto yung naging pag-aresto kay Digong. Di ba dapat para balance, nag-imbita din sila dapat ng tao or mga tao na expert pagdating po sa ganung usapin na naniniwala na tama yung naging pag-aresto dito kay Digong. Pero ang nangyari, iisang tao lang, iisang panig lang yung napakinggan po natin. At sabi ko nga po sa inyo, 6 na oras yung ginugol nung hearing na yon, dun palang dapat solved na ang mamamayang Pilipino. Pero hindi Sabi ko nga din, pagka para sa pangsariling interes at kailangan ma-expose sa publiko para makakuha ng boto, gagawin talaga lahat para lang mapalabas na cover up ito. Dahil nga the more na pinag-uusapan na cover up ito, tatagal ito ng tatagal, makakakuha si Amy Marcos ng expose sa taong bayan. Kasi nga napapanood siya sa television tuwing magkakaroon siya ng hearing, nakikita siya sa mga social media, napapag-usapan po siya. So malaking bagay po yan kahit papaano kay Senator Amy. Kaya kailangan niya yung hearing na yan para sa kanilang mga sarili. So walang pagka-cover up na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Opo, Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? Christian, kasi ganito, di ba? Sabi nga natin, tinatigan na ng Supreme Court itong pag-i-invoke ng Pangulo, no? Hindi lang, actually hindi sa panahon lang ni Pangulong Marcos sa panahon pa rin ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Saan may karapatan ang Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Kumbaga, hindi nila, i-withhold nila na Pangulo, ng mga high-ranking officials, no, na sakop ng ehekutibo, na i-withhold ang anumang impormasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations, kung ito ay may patungkol sa national security, or kaya sinasabi natin internal deliberations na hindi. Tama, kasi hindi naman lahat ng bagay kailangang i-public. Hindi naman lahat ng bagay kailangan sabihin mo sa publiko. Yung mga nangyayari, paano pagka nakasalalay talaga dyan, yung kapakanan ng bansang Pilipinas, sasabihin mo pa rin ba yun sa taong bayan? Di ba mga kababayan? Syempre hindi. Kailangan pag-usapan niya ng masinsinan ng confidential. Ibig sabihin,
yung mga tao lang sa gobyerno, yung mga nag-uusap patungkol po dyan. Hindi naman dapat i-expose sa taong bayan, 'di ba? Kasi ano Tama. tayo ang executive department kasi is enforcement of the law, 'di ba? So may mga pagkakataon, halimbawa, ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista o may nalusob ka ng terorista. So may naging plano kayo, 'di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nadusob, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan galing ang mga terorista. So kailangan pa bang isiwalat 'yon sa taong bayan? Samantalang yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. Hindi ba? So mga ganung mga pagkakataon dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. At yung mga elemento po na ito ng executive privilege ay pasok po dito sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes, oo, kasi mga strategies, mga plano na maaaring magamit pa in the future. Tama. Pagkakataon. So hindi pwedeng isiwalat ito sa taong bayan na may mga tao pa maaaring maapektuhan. Lalo na mga kababayan, may mga senaryo na possible na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte ay mangyayari ulit. Kasi kung tutusin, meron pa mga susunod na maaaresto mga kababayan at aarestuhin ulit. Na katulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman po natin, si Bato de la Rosa, talagang once na lumabas ang arrest warrant galing sa ICC, may chance na maaresto po siya. Kaya nga yung ginawang pamamaraanan kay dating Pangulong Duterte, pwede pa ulit magamit yon mga kababayan in the future kung sakali na may lumabas ulit na arrest warrant. Kaya hindi po pwede talaga na sabihin yan sa publiko. Yun po yung bagay na hindi maintindihan ni Senator Amy. Dapat pag-aralan niya itong executive privilege para maintindihan niya ng maraming beses. Isa po siguro kasi sa parang inaargumento din ni Senator Amy na kung wala naman daw pong itinatago, bakit daw po hindi sabihin kung wala namang pinoprotektahan na impormasyon na dapat malaman po ng publiko kaugnay nga po dito sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano po ba siguro, Yusek, yung paliwanag natin doon sa yung thin line na kahit wala namang itinatago ang gobyerno pero meron tayong executive privilege na tinatawag at may mga impormasyon talaga na kahit sabihin na natin na totoo naman, sadyang hindi talaga pwedeng ilabas kasi pwede siyang magdulot din ng risk sa gobyerno. Maganda nito, Christian, alamin niya yung mga kaso na nadesisyonan na ng Supreme Court. Tama. Bakit inalaw ang pag-i-invoke ng executive privilege? Hindi ba? So, ano yung sinasabi na pagtatago? Kung lahat naman ng mga tanong niya ay... Go ahead, ma'am. Apo. Lahat ng mga tanong niya ay nasagot. Maliban nga lang doon sa cover. Halimbawa, may plano. Paano ba, halimbawa, maa-aresto ang dating Pangulong Duterte? Sino-sino yung pwedeng mag-aresto? Paano ang gagawin? Kailangan isiwala talaga ba yon? Hindi ba in aid of legislation lang naman ang kailangan nila? Facts kung paano mababago yung... Ito lang halimbawa. Apo. Titigilan na ba natin? Kung gagawa sila ng batas titigilan na ba natin makipag-cooperate sa Interpol? Kailangan ba bang isiwalat dito ang mga naging plano na cover ng executive privilege? Kaya nga. Gagawa pa sila? Tatanggalin na ba nila? I-repeal ba nila yung RA 9851 para hindi na magamit sa mga susunod na mga suspect? Di ba? Mga suspect, mga kriminal, masasabi. Burahin na ba i-repeal ang RA 9851 dahil sa pag-aresto o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte? With that, kung yun ang plano, kailangan pa bang isiwalat yung mga naging strategies na ginawa para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Sabi dito ni Hokage Moves, kala ko ba nakapag-aral siya ng law? Di ba kinundi na niya, kinundi na niya din si Farmer sa law, executive privilege, hindi niya alam yon. Kaya nga mga kababayan, di ba, alam ko nag-aral itong si Senator Amy ng pagkabugas siya. Simpleng executive privilege, hindi niya pa alam. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ako naniniwala ako, alam yan ni Senator Amy. Kailangan niya lang mag-pretend na hindi niya alam yan para magtuloy-tuloy yung hearing. Kasi nga, ang gagawin nila dito, papalabasin nila na may cover up na ginawa ang gobyerno ni PBBM para tumagal itong usapin na ito. At kung sino-sino, iimbitahan nila. Katulad ng ginawa ni Bato doon sa PIDEA leaks niya. Di ba pinahaba nila yon? Kung sino-sino, inimbitahan nila, umimbita na sila ng umimbita hanggang sa humaba yung hearing. Ngayon, ganyan ang gagawin nila kasi kailangan nila ng boto. So may mga pagkakataon, Christian, yung mga bagay-bagay na napag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials, hindi siya dapat na ibulgar. Tama. May limitasyon. Tandaan natin, may separation of powers tayo, Christian and Victoria. Separation of powers na isa pag ginagawa ng executive, hindi dapat makialam ang legislative or ang judiciary. Kanya-kanya tayong powers, kanya-kanyang functions na hindi kayo dapat nag-i-encroach. So may mga pagkakataon in aid of legislation go kung hindi covered. So ano pa ba ang kulang? 'Di ba? Ano pa ba ang kulang sa mga nais niya?
May mga nakuha daw siya mga impormasyon. Diba? Di umano, sabi niya sa kanya sa second hearing. O di imbitahin niya po yung mga tao nagbigay sa kanya ng impormasyon na yun. Paupuin niya, gawin niyang gawin niyang Oo nga, tama. O di makakakuha na siya ng informasyon. Diba? Makukuha niya ng informasyon na kakailanganin niya sa pagbalangkas ng batas. Yun lang po yun. Kung meron siya nakuha ng ibang mga dokumento. Ang mahirap kasi mga kababayan ng iniimbitahan ni Senator Amy, yung mga tao na sinasabi dun sa impormasyon na nakarating sa kanya. Hindi yung mga tao na nagbigay sa kanya ng impormasyon. Di ba dapat mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Atty. Claire Di ba dapat ang imbitahan ni Senator Amy Marcos yung mga tao na nagbigay sa kanya ng impormasyon, hindi yung mga tao na nakalagay dun sa impormasyon. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, kung katotohanan lang din yung hinahanap nila, bakit hindi nila ipatawag, imbitahin yung mga taong nagpapaabot sa kanila ng impormasyon para yun yung magsabi kung ano ba talaga yung totoo at hindi. Ganun lang kasimple yun. Then let those people who submitted those documents be his guests, be her guests, be her resource persons, para malaman kung ano yung sinasabi nilang mga dokumento. Yusek, sa Tuesday po, magkakaroon po ng third hearing na itong committee ni Senator Amy Marcos. Are we expecting na any cabinet official will be attending or again, wala pong pupunta? Victoria, hindi pa natin masasabi. Wala pa akong natatanggap na anumang latest na information patungkol dyan kung may a-attend o hindi. So let's just see. Hindi natin pa alam sa ngayon. Ayan, mga kababayan, cut na natin dyan ha. Maliwanag naman na sinasabi dito ni, kinuha lang natin yung pinaka-importante dyan. Maliwanag na sinasabi dito ni Atty. Claire na may mga bagay talaga na usapin na hindi po pwedeng ilabas publicly. Yung mga confidential na napag-usapan mga kababayan, mananatiling confidential po yun. Kasi nga, ang nakasalalay dyan yung kapakanan ng ating bansa mga kababayan. Yun po yung nakasalalay dyan, yung kapakanan ng ating bansa. So ngayon, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na ipapatawag pa yung iba mga government official para dun sa kanyang isinasagawang hearing, investigasyon, kung tutuusin, maliwanag naman din yung sinabi dito ni Atty. Claire, bakit hindi na lamang ang ipatawag niya yung mga taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Kasi nga, kung nagagawa ng mga tao na yon na magbigay sa kanya ng impormasyon, ibig sabihin, kaya ding sagutin ng mga taong yon kung ano ba talaga yung totoo at hindi doon sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Abanti pa natin ng konti. Okay, and then pinapasabina na po kasi ni Senator Amy, ma'am, yung mga cabinet official. Although si SP Cheese Escudero, pinapaaral pa niya yan sa lawyers ng Senado. Ano lang po, firstly, ano po ang reaction niyo po na pinapasabina? At pangalawa, do you see a clash between the Senate and the Palace po? Kung pinapasubpina, sabi ko nga, Victoria, hindi pa kasi naging na-cover ito sa pag-meeting. So, wala pa akong nakikitang reaksyon mula sa cabinet members, cabinet officials na pinapatawag. Kung may clash, wala akong nakikita. Kasi maliwanag naman po sa Supreme Court na karapatan ng Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Ma'am, doon din sa hearing, sinabi po na meron di umano na staffers ng International Criminal Court o ICC na nagpunta na raw pala sa Pilipinas October 2024 at di umano ay nakakuha ng tulong from the government in terms of documents, in terms of security. Confirm po ba ito na una may dumating at pangalawa may nakuhang tulong from the government? Hindi natin mako-confirm kung may dumating. Pero natatandaan natin sa mga nakaraang balita na kung sila pupunta dito, basta hindi sila makikipag-cooperate, ang administrasyon na hindi makikipag-cooperate sa ICC. At saka mga kababayan, nabasa natin yung article na yun Di ba sinasabi ko nga po sa inyo, na isahan nga si Duterte ng International Criminal Court. Nabasa natin yan. Binasa ko sa inyo yung article niyan. Galing ata sa The Manila Times. Doon natin nabasa yon. So ngayon, ang nabasa natin doon sa article mga kababayan, kusang nagpunta dito yung member ng ICC mga kababayan and then nag-iimbestiga sila. Pero hindi po nakipagtulungan ng gobyerno dito po sa mga taga-ICC. Maliwanag din naman kasi ang sinasabi mga kababayan ng gobyerno natin Hindi natin pwedeng pagbawalan ang ICC dun sa gagawin po nilang investigasyon dito sa ating bansa. Pero hindi makikipag-cooperate ang gobyerno. At dahil dyan mga kababayan, hanggang sa kahuli-hulihang sandali nga, hanggang sa maaresto itong si Duterte, hindi po nakipag-cooperate ang gobyerno ni PBBM dito po sa International Criminal Court. Kaya lang naman kasi naaresto itong si Digong kasi nga ipinadaan ng ICC yung arrest warrant dyan po sa Interpol. So ngayon, yung tanong naman dito, yung sinasabi dito mga kababayan, natalakay na po natin yan sa inyo last year mga kababayan. And then sinasabi nga doon na nagtungo sa Pilipinas ang ICC at nakapag-imbestiga na. Natanong na yung iba mga dapat tanungin mga kababayan at yan po ay hindi tinulungan ng gobyerno ni PBBM. Kusa po nilang ginawa yan. Parang hindi naman siya
bagong balita. Na kung meron man, hindi natin mako-confirm Victoria. Pero sabi nga natin, noong pa man, kung sila'y darating dito, itutuloy silang parang turista. So Tama. hindi naman sila pipigilan kung dumating man. So on the part of O yan, napakaliwanag din ang sabi dito ni Attorney Claire. the palace, ma'am, wala kayong in-extend na tulong sa ICC? Yun naman po ang sabi ng Pangulo. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Eto ma'am, sabi rin po ni Senator Amy, ang tanong niya, covered ba no executive order na inilabas ni President Trump na kino-question basically yung ICC at sinasabi na yung mga allies ng ICC dapat, yung ICC walang jurisdiction dapat over the US and allies of the US. So covered daw ba ang dating Pangulong Duterte dito? Ano po ang stand dito ma'am ng Malacanang? Tuloy natin. US. At may sarili naman po tayong batas. So, ginagalang natin kung ano yung pagpapasya ng government, ng US government. At dapat din pong igalang kung ano po yung batas ng Pilipinas. Independent naman po tayo sa US. At saka ang pagkakaalam ko mga kababayan, yung sinanction lang ni Donald Trump doon, parang yung dalawang empleyado lang ata ng ICC. Yung dalawang tao ng ICC, hindi yung buong ICC mga kababayan. Yun yung pagkakaalam ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yung sinanction ni Donald Trump, parang dalawang tao lang ata ng ICC yun, hindi po ang mismong International Criminal Court. Hindi ang buong ICC. Allies tayo, of course. Pero meron din po tayo sariling batas na pinapatupad. Okay, so under doon sa period na nakasaad doon sa warrant of arrest, covered pa rin tayo ma'am. So hindi tayo magpapa-apekto dito sa directive ni Trump. Sabi nga natin, may residual powers ang Pangulo at still, sa Interpol po kasi tayo nagkaroon ng pakikipag-cooperate. At yun na kasi ang ating commitment. Nagkausap na ba ma'am si Senator Amy at si Pangulong Marcos? After, before nitong hearings? Wala, personally, wala po tayong nalaman na nakipag-usap si Senator Amy kay Pangulo. Wala po tayong personal knowledge kung meron man. Oo, kasi parang medyo, di ba nagkaka-rift Sa aming vlog, mega love shoutout lalo yung dalawa, yung magkapatid dahil po dito sa nangyayaring hearing? Sa parte po ng Pangulo, wala po siyang sinisimulan para magkaroon ng rift sa silang magkapatid. Ano po kayong nakikita nating motibo pa rin dito, Yusek, na kahit nga malinaw naman na sinasabi natin na hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, na dumaan naman sa tamang proseso, yung pagsuko at pag-aresto sa dating Pangulo, ay mayroon pong gantong efforts pa rin na talagang kine-question yung legalidad ng naging proseso natin doon sa pagsuko sa dating Pangulo sa Interpol at hindi nga po tayo nakipagtulungan sa ICC. Hindi kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan kaya lang naman kasi gumugulo ang usaping yan ngayon dahil nga kay Amy. Si Amy Marcos lang naman kasi mga kababayan na nagpapagulo niyan. Pinipilit kasi nila na may cover up na nangyari, na may itinatago ang gobyerno about sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi ba nakikita ni Senator Amy Marcos na kahit yung pamilya nga ni dating Pangulong Duterte, kahit etong ang si Sara, kahit yung mga Duterte, hindi na nga naniniwala na may justisya pa silang makukuha dyan sa Senado. Ibig sabihin, ang tingin ng mga Duterte dyan, kahit ano pang gawing mga hearing dyan, kahit ano pa mga usapin ng ipukol nila dyan, mga kababayan, wala na. Ang kanilang titingnan na lamang at kailangan nilang tingnan yung magiging paglilitis dito kay dating Pangulong Duterte, yung haharapin niyang hearing pagdating ng Setyembre, mga kababayan. Kasi nga, etong mga usaping ito dito sa Pilipinas, wala na yan. Nag-aaksaya lang talaga ng pera etong si Senator Amy. Siya lang ang nagpapagulo ng isyong yan dito sa ating bansa. Kung ano man ang motibo, are you asking me motibo, Nino? Motibo ba ni Senator Amy? Yeah, ma'am, opo, tungkol dyan. Well, syempre, I cannot speak for her. Pero yun na nga lang ang nakakalungkot dahil sabi nga natin, ang dami na po kasing eksperto sa batas. Tama. Ni Senator, ni dating Supreme Court Justice Ascuna, Supreme Court Justice Carpio. Marami naman po sana siyang makukumbida na resource person. Saka yung dating judge ng ICC, yung presiding judge ng ICC na si Pangandanan ata yun, mga kababayan. Mas paliban sa miyembro ng kabinete. Para malaman niya kung ano ba yung proseso, kung paano ba ginamit ang batas ng Pilipinas para siya ay maliwanagan. Pero nakakataka kasi hindi naman nila iniimbita yung mga iba pang mga eksperto sa batas. Yan. Tangis Atty. Medina lamang na may kakaibang opinion ang kinukumbida niya. Di ba mas maganda sana kung balanse para mas kompleto ang kanyang makuhang impormasyon at hindi siya maguluhan. Siguro sa kaugnay lang na issue, Yusek, yung tungkol nga kay dating Pangulong Duterte, may ilan po mga grupo o abogado yung may ipinadala na sulat kila Russian President Putin, kay US President Trump, pati kay President Netanyahu ng Israel at Xi Jinping ng China na parang ang nakalagay doon, ano bang nakalagay doon parte, parang ang pinaka-gist noon parang humihingi ng tulong. Question. Eto yung kay Belgica. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali kay Greco Belgica na kung saan, ito talaga nakakahiya ito mga kababayan sa totoo lang, na kung saan, nagpapasaklolo sila dito kina Xi Jinping, kina Netanyahu, at dito kina Donald Trump, pati dito kay
kay Vladimir Putin ng Russia. So ngayon kung titingnan ninyo, yung hinaharap kasi ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, personal na problema niya po yan dahil sa kanyang maling pulisiya. And then, ang ginagawa nung kanya mga taga-suporta, kung kani-kanino na lumalapit at kumakapit para lamang makakuha ng tulong para tulungan itong si dating Pangulong Duterte, mismong si Digong na nga ang nagsabi na itigil na yan. Di ba maliwanag yung sinabi ni Sara? Itigil na yan mga kababayan kasi nga, handa nang harapin ni Duterte yung kanyang mga pananagutan mga kababayan at yung hearing na dadating mga kababayan ngayong darating na Setyembre. So ngayon, ang hindi natin maintindihan, bakit kung kani-kanino pa kumakapit itong mga taga-suporta ni Digong na parang ang dating, wala silang tiwala dun sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Pagkaka-aresto. Ano po ang masasabi niyo doon, Yusek? Talaga, hindi ba yan ang klase ng pag-surrender ng soberenya? Kaya nga. Hindi ba? May sarili tayong batas, may sarili tayong Pangulo, may sarili tayong leaders. May Supreme Court tayo na maaari mag-decide ng mga issues na yan. Kasi dito So, si ano, nakakapagtaka naman na sa ibang bansa pa sila kukuha ng opinion. ito ay si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica, partner tsaka Yusek, di ba? Yung ipinadala daw na sulat doon na sa mga presidenteng yon. Medyo nakakagulat nga kasi parang we are asserting our independence tapos biglang yung sabi ni Yusek, hingi tayo sa ibang bansa ng assistance. Medyo ironic. Kaya nga, sabi ko, marami naman, binanggit ko na nga yung mga former Supreme Court justices na maaari lang hinga ng opinion patungkol dyan. Pupunta pa talaga sila sa ibang bansa para i-analisa yung sarili nating batas. Nakakatuwa naman sila. Kasi isipin nyo mukha atang hindi nag-iisip. Etong si Sara Greco Bellica, isipin nyo may mga expert na dito sa Pilipinas na talagang nagsasabi na naging patas, naging wasto yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Bakit kailangan nyo pang humingi ng tulong kina Donald Trump, kina Vladimir Putin at kung kani-kanino pang presidente ng iba't ibang bansa para hilingin na tulungan etong si dating Pangulong Duterte at isalba dyan sa kanya mga kaso na dapat niyang harapin dyan po sa ICC. So parang ang dating kasi gusto nilang mangyari na diktahan ng Russia ang Pilipinas na pabalikin ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Yan ang gusto nila, gusto pong mangyari ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero sabi ko nga po sa inyo, pagka kay Donald Trump kasi tatablahin sila niyan. Bakit? Kasi nung panahon na si Duterte ang presidente, tinabla din nila etong si Donald Trump para po dito sa China. Pero kung titingnan nyo nga, kung hindi nga nagawang tulungan ni Xi Jinping sa Hong Kong itong si dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo papansinin yung mga sulat ninyong yan? Ma'am, nung last hearing po, dumating din po si Senador Bato de la Rosa at isa po sa mga sinabi niya, it is a moral obligation of this committee to share our findings of this committee to President Donald Trump. Pero para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito na eroplano, kung may ari-arian sa Amerika, i-cover siya sa executive order na pinirmahan ni Trump. May we know, ma'am, pwede bang i-divulge sino nga ba may-ari nitong eroplanong ito? At your comment lang po doon sa ganung pahayag po ni Senator de la Rosa. Personally, wala tayong alam kung sino may-ari ng sasakyan, ng plane. So wala akong masasabi dyan. Patungkol sa sa paghiling niya? Opo, na moral obligation daw ng komite na i-share yung findings nila kay President Trump dahil para malaman kung, halimbawa, malaman nila kung sino yung may-ari ng Gulfstream ng eroplano. Kung merong assets yung taong yon sa Amerika, ma-freeze. Ba't idadamay pa yung Amerika? Ang layo na ng... mapanagot kay President Trump. Ang layo na ng abot. Masyado na yata ano ba ang naiisip ni Senator Bato? Bakit, ano ang magiging responsibilidad naman ng bansang Amerika para tugunan yung kanyang request na i-freeze yung assets ng may-ari ng aircraft? Kaya nga. 'Di ba? Parang marami rin namang issues na dapat natugunan ang US para sa sarili nila. At saka biruin nyo hindi trabaho ng US ang makialam sa issue ng iba. Tandaan nyo po yan. Si Donald Trump ay nakafocus para maging mas makapangyarihan pa itong United States. Tandaan nyo po yan. Hindi sila mag-aaksaya ng panahon para sa isang tao lamang na may pananagutan at dapat harapin dyan po sa International Criminal Court. Kaya nga siguro hindi nag-iisip ng tama etong si Senator Bato. Baka hindi niya po naiisip na hindi pagtutuunan ng Amerika ng pansin yang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Kasi unang-una, ano pa ba naman yung mapapakinabangan ng Amerika dito po sa mga Duterte? At saka anong kinalaman ng Amerika sa issue ng mga Duterte? Yan po kasing hindi naiisip ng mga taga-suporta ni Digong, basta sulat lang. 'Di ba? Bakit naman pati itong may-ari ng aircraft ay poproblemahin pa ng US?
Opo, i-clarify ko lang ma'am, ang sabi niya ay sanctions, not necessarily freeze po pala. Pero anyway, ayun nga po. Gano'n natin yun? So, yung sa chartered plane lang ma'am, although sabi niyo nga po hindi niyo alam, pero paano ba naging proseso nun? Tayo ba ang nag-hire? Ang government ang Malacanang po ba? Wala tayong personal knowledge. Kung ito man ay, kung paano ito ginawa, malamang covered ito ng executive privilege. On another topic din ma'am, sulitin na namin kasi may lumabas po na report kahapon na di umano'y confirmed yung pagbuwag doon sa Vice Presidential Security and Protection Group na nakatalaga kay VP Duterte. Would you know lang ma'am kung yun po talaga ay naipaabot po ng AFP sa palasyo? Sa aking pagkakaalam, may parang nagkaroon lang naman ng reorganisasyon. Hindi po binuwag. Hindi naman binuwag. Nagkaroon ng reorganisasyon. Hindi naman pwedeng tanggalan ng security ang Vice President. Tapos nagpaawa na agad yung mga DD-shit, no? Nagpaawa na agad yung mga DD-shit. Ay, grabe naman ang gobyerno ni Marcos. Tinanggalan ng security detail si Sara Duterte. Kokonti na nga lang natira. Tinanggal pa. Sobrang nakakaawa na talaga si BP Sara. Mag-a-apply kami para sa'yo, BP. Hindi naman nila alam na inayos lang ng Armed Forces of the Philippines yung security detail ni Sara Duterte. Hindi naman totally tinanggal. Tinignan lang natin po kung anong detalye dito, kung ilan na natira. Kukuha lang po ako ng impormasyon sa malamang tomorrow po. Okay. Pero sa ating pagkakaalam, hindi po ito binuwag. So, organized. And ma'am, doon sa comment po ni VP Sara na nag-thank you siya sa Pangulong Marcos dahil ngayon mas close daw po sila ng kanyang ama. Sabi niya parang hindi raw po yata na-detect ng Pangulong Marcos yung sarcasm doon sa kanyang pahayag na iyon. Dahil sumagot pa po ang Pangulo ng Glad I could help. Glad I could help. Ano masasabi niyo po doon, Yusek? Siguro dapat po, dito po kasi, ang Pangulo kasi, baka hindi rin naintindihan ni Sara Duterte yung naging sagot ng presidente. Kung sarcasm pala yung tingin ni Sara Duterte doon sa mga sinabi niya na nagkakaayos na sila ng kanyang ama, nagpapasalamat siya kay PBBM, ibig sabihin, kaplastikan pala lamang yung pakikipag-usap ninyo ng maayos ng tatay mo. Ibig sabihin na pinaplastik mo lang yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na kunyari magkaayos na kayo, magkasundo na kayo ng tatay mo. At ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo na binabastos mo yung tatay mo at hindi mo itinuturing na ama mo yung tatay mo. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Kung sasabihin niya na sarcasm lang lahat ng binitawan niyang salita, na nagkakaroon na sila ng oras para sa tatay niya. So parang ang totoo pala, kung sarcasm lang yon, wala talagang oras itong si Sara Duterte para makipag-usap ng masinsinan sa kanyang ama. At sa madalit salita, siguro hindi niya kinakausap ang kanyang ama at kaplastikan lang yung ipinapakita nila sa taong bayan. kasi mataas ang level ng critical thinking nun. So, alam naman niya, basa naman niya kung ano yung mga sinasabi ni VP Sara. So, yun lang siguro po, nung sumagot ang ating Pangulo ng Glad I could help, dapat alam din pong basahin ni VP Sara kung ano ang nun. So, level up ng critical thinking on her part. Opo, baka daw dumalo ma'am si VP Sara sa pagdinig. Although sabi niyo nga po hindi pa po natin alam kung papadaluhin ang cabinet secretaries. Pero isn't that the more reason na pumunta po sila? Sabi ni, ano yan? Sino ba to? Sarcasm, ibinalik lang ni PBBM yung sarcasm kay Sara. Hehe. Kaya nga di ba? Shamway. Shamway vlog. Mega love shoutout sabi dito si Sara ang sarcasm. Ibinilak lang ni PBBM yung sarcasm kay Sara. Hehe. Kaya nga di ba? Biruin niyo mga kababayan nagpakawala doon si Sara ng sarcasm. Hindi niya ba alam na sarcasm din yung binitawang salita ng presidente? To answer questions, statements? Kung dating si VP Sara, si VP Sara na lang po ang tanongin sa Senado. Tama. Baka makakuha naman po siya ng impormasyon doon. Kung merong mga verified documents na makukuha sila kay VP Sara, di gamitin po nila sa pagbalangkas ng batas. And so, naturally na kailangan dumating pa yung mga miyembro ng kabinete. And good development ma'am just in case na talaga kasi sabi ng pangalawang pangulo uuwi na siya di ba? At sabi niya tapos naman na yung kanyang naging papel doon sa the Netherlands and alam naman po natin na parang nadagdagan pa yung mga issue sa pangalawang pangulo in relation naman doon sa kanyang confidential funds. Yun po, mas maganda po siguro unahin niya muna sagutin po yun. Para makita din, madinig din naman taong bayan. Yung gusto niyang accountability and transparency. Kasi siya po yung nagsususog ng we need accountability and transparency. So let's start with that. Yung mga issues na mga kakaibang resibo na naisumitin nila sa COA. Kaya nga tandaan nyo, good thing yung pag-uwi dito ni Sara Duterte sa Pilipinas kasi mas may tsansa na ang taong bayan na tanungin siya, saan ba talaga napunta yung pera ng taong bayan?
Bakit ba kayo gumawa ng mga peking pangalan? Nasaan yung mga totoong gumamit nitong mga confidential funds? Kung talagang ito ay ginamit lamang yung mga pangalan bilang code name, nasaan yung mga totoong tao, yung record nun na gumamit ng confidential funds? Kung talagang nagamit nung mga taong yon para sa Pilipinas, kung ibinulsa yung pera, mga kababayan, wala silang maipapaliwanag dyan. Ma'am, sasabihin lang po sana ako doon sa 3 Pinoy na inaresto sa China na di umano ay spies. Ano po ang impormasyon ng Malacanang tungkol dito? And ano pong efforts natin to bring them home? So ibang usapan na to mga kababayan. Ang maliwanag dito, kung makikita nyo naman, sinabi ni Atty. Claire Castro mga kababayan, na dapat mas pagtuunan ng pansin, pag-aralan ni Senator Amy Marcos yung executive privilege para kahit papaano magkaroon siya ng idea about do sa ginagawa po niyang hearing. Kasi sa totoo lang, yung hearing ni Senator Amy Marcos pinagtatawanan na ng mga kababayang Pilipino natin. Sa ka ba naman nagkatala? Nakareses ang Senado, nagpahiring ka sa isang issue or isang bagay na tapos na? Di ba mga kababayan, kung ako ang tatanungin, isa lang naman yung suggest ko dito kay Senator Amy, kung gusto talaga niya magkaroon ng kabunasan, yung hearing po niya, magkaroon ng kwenta, bakit hindi po siya magsagawa ng hearing patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Baka yun mga kababayan, kahit papaano, magka-interes ang mga kababayang Pilipino po natin na panoorin at pakinggan yung hearing na yon ni Senator Amy Marcos, at baka purihin pa natin siya kung para sa Pilipinas yung kanyang ginagawang hearing. Ano po para sa teritoryo ng Pilipinas. So ngayon, comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa topic na ito mga kababayan, at comment below na din po kung ano pong opinion nyo hingil po dyan.